ngayon, nakita natin na dalawang LED na yung nagbi-blink, LED 1 tsaka LED 2. Good day class, today sa video board, meron dalawang version ito, yung maigsi, yung pwede dalawa muna. So kung titingnan nyo yung LED na ito, meron siyang dalawang pins ng ating compiler. Dito tayo gagawa ng codes, tapos dito na rin tayo magse-setup ng ating microcontroller board, pati yung connection port. Ang tinatawag na Node MCU Microcontroller Development Board version 2. Basic connection natin ay yung microcontroller ay nakatusok sa gitna. Yan. So, meron tayong isa munang LED ang pagaganahin natin. Ngayon naman ay makita natin kung ano yung mga actual na pyesa o materials na kailangan natin. So, ito yung breadboard. Tapos, ito yung sample ng mga LED. And kakailangan natin ng resistors. Yan yung magre-reduce ng voltahe kasi yung capacity ng mga LED ay 1.7 volts lang. Samantalang yung ating microcontroller ay 3.3 volts. So kapag kinabit natin direkta yan sa microcontroller na walang resistance o walang resistors ay masusunog agad yan. Then, ito, pinaka-importante, ito yung ating microcontroller, which is the Node MCU. Ito po yung Type-C version 2. Okay, meron siyang mga pin headers sa baba, sa ilalim. At ito naman po yung itutusok natin sa breadboard, katulad nito. So, be sure po na yung itinusok natin ay tama sa connection doon sa 3.3 volts. And then yung ground o yung GND, kung mapapansin niyo po yan, ito po dito. At dito yung 3.3 volts. And then yung katapat nito, ito yung GND. Sa taas naman, yan naman yung 5 volts. Okay? And then sa gilid, ito po yung connection. Bali, ang i-connect lang natin sa interconnection niya, yung ground niya. Ground sa baba, kinonect natin sa ground sa taas. Ngayon, itutusok natin yung ating microcontroller sa ating breadboard. So be sure po na tama yung inyong mga pin headers at saka connection. At dahan-dahan lang po. Okay. O, kapag tama yung ating pagkakatusok at tinangka natin itong itusok, dapat papasok siya ng maayos at walang kahirap-hirap. So ganyan dapat. Ang mangyayari dyan is magiging permanent, semi-permanent na siya dyan. Dito ay, ang purpose natin dito ay para hindi siya matanggal-tanggal kung ito ilalagay natin sa bag, itatransport natin sa kahon o sa anumang container yan. So ganito ang itsura niyan. Okay? So ito yung ating breadboard. Ngayon, susubukan natin magsimula sa isang wire, sa isang LED. So ito, nagawin natin is subukan natin itong pula. So yung pula, itutusok natin sa breadboard. Kung maalala nyo, syempre meron tayong palatandaan kung alin yung positive at saka yung negative. So silipin nyo lang po kung nasaan yung positive at saka negative. Tapos itutusokan. So medyo ibukan natin ng konti yung ating LED. Tapos itusok natin dito somewhere in the breadboard. Yan. So bali nakatusok po siya. Yan, pasamantala pwede nyo namang iganyan, idapa itong ating LED, o kaya naman kung gusto nyo iputulin nyo na kung sure kayo. For this purpose, idadapa ko lang muna. And then kailangan natin ay yung ating resistors. So yung resistors po, ikakabit natin yan sa connection natin sa ground. So yung ground po ay nasa bandang kaliwa natin. Ito kaliwa. So ang gagawin natin, itutusok natin sa ground rail, power rail, at yung kabilang dulo ng resistor ay sa tapat ng negative pin ng LED. So bali ganyan siya. Okay? So pasamantala ilagay natin sa ganitong position para makita nyo kung nasaan siya. Now, kailanganin natin ng jumper wire. So yung jumper wire po, iyan po yung i-connect naman natin yung positive side ng LED, sa bandang kanan, at doon sa kung saan natin gusto i-control siya. Okay? So in this case, uunahin natin i-control siya sa D0. Okay? So magtutusok ako ng jumper wire, yung kabilang side, yung kabilang dulo, sa tapat ng positive side ng LED.
Tutusok ko siya diyan, ayan. So, bale ganyan. Ngayon yung kabilang dulo ng LED ng jumper wire, itutusok ko naman 'to doon sa digital pin ng microcontroller na gusto kong i-program or i-control ito. So, dito ko ilalagay ito sa D0. Magsimula tayo sa D0. Okay, so bale ganyan. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa IDE. Ito ang ating editor, compiler. So, kung mapapansin nyo, initially, kapag binuksan nyo yung Arduino IDE, konti lang yung laman niya. Ito yung initial load niya. Ngayon doon sa taas, meron tayong void setup. Yan. Tapos ito yung next batch, so next group, ito yung void loop. Dito sa void setup, dito tayo nag-declare ng kung ano klase siyang component siya ba input or output. And then dito natin sa void loop, ini-execute yung kautusan o yung mga activity, yung mga events o mga commands. Okay? So for the purpose of this kasi malabo yung maliit, lilipat tayo sa sa PowerPoint, no? Para mas makita nyo yung kung paano kino-code to. Ayan, so pasamantala dito tayo sa code. Pero katumbas yan ng ng ating IDE, no? Pero dito muna natin idaan sa PowerPoint para makita nyo malinaw. Okay, so sa taas, so bali, una-una, ginawa natin, ibinaba natin yung so binaba natin yung posisyon para magkaroon ng blankong space sa taas. Yan, kasi ito wala ito eh. So ito yung tinatawag na variable declaration. So unang-una, dahil sa So, magde-declare tayo ng isang variable dito dahil isa lang muna yung gagamitin nating LED. Ang gagawin natin is kailangan meron siyang specific na variable para dito. So, ang gagawin natin is mag-type tayo ng variable. Isimulan natin sa word na int, short for integer. And then yung pangalan ng variable. So, gagamitin natin dito is LED1. Pwedeng small letter, pwedeng capital letter. Tapos, equals, saan natin siya ikakabit. This time, nilagay natin siya sa D0. So, maalala natin kanina ito. So, D0 ko siya nilagay. So, therefore, ang ilalagay kong equivalent niya ng variable connection niya is sa D0. Yan. Tapos, semicolon. Okay, now, dun sa void setup, kailangan natin sabihin sa Arduino IDE kung ano bang klaseng component siya or parts. So, dito natin lalagay yung pin mode, small letter pin, tapos capital letter M, and then MODE, mode, small, open parenthesis, tapos ano yung ating i-declare as output. Yun yung ating LED1. Tama, tapos ano klase siyang components or variable. Siya ay output. Output. Close parenthesis, semicolon. Okay. Now, gagamitin natin siya sa execution doon sa void loop. Now, sa void loop, ang gagawin natin ay uutusan natin siya na mag-execute ng action. So, sa pamamagitan ng paggamit natin ng digital write, capital letter W po yan. Tapos, open and close parenthesis, ano yung uutusan natin? LED1, high, capital high. So ito po yung katumbas ng ng 0 and 1 or on and off. Kung kayo ay lagi nag-turn on ng inyong mga switch sa ilaw o gagamitin natin doon is pinipindot natin yung 0 and 1, on and off. So ito po yung katumbas ng on, itong high. Yan. Tapos yung digital write, ito yung katumbas na ginawa natin or action natin. Okay. Ngayon, i-apply natin to sa ating Arduino IDE, yung ating editor compiler. So, i-copy natin to. Tapos, itago muna natin yan. And then, dito natin siya ilagay sa ating microcontroller. Ayan. So, meron na tayong simple code para dito sa ating Arduino IDE compiler at ating i-upload naman ngayon to sa ating microcontroller. So, yung microcontroller natin, ito po yan, meron siyang maliit na programming port. So, gagamit tayo ng data cable. In this case, ay Type-C ang gagamitin ko. So, ikakabit natin dito. So, bago yon, kailangan nating malaman
kapag kinabit natin, ano ba yung ating cable? Baka naman charging cable lang, hindi pwede yon. So, kailangan data cable. So, pag kinabit natin dito yan, so dapat nakakabit sa computer yung kabila nun. Okay, dapat iilaw yan. Ito meron siyang naka-program na ilaw. So, alis natin. Ngayon, alamin natin, doon sa ating tools, kailangan alamin natin kung saan natin kakabit yan. Dito sa tools natin ay kailangan alamin natin na i-set up natin yung ating Node MCU. So, click natin yung tools. Tapos dito sa board, kailangan piliin natin yung yung ating Node MCU 1.0 ESP 12E module. So, puntahan natin yung selection ng ESP 8266 and then scroll down natin, alamin natin kung nasaan yung location. Medyo mababa ito. Hanapin nyo itong Node MCU 1.0 open close parenthesis ESP-12E module. Tapos i-select nyo yan. Be sure na nakaselect yan. Okay? So ngayon, susunod natin gagawin is hanapin natin kung saan port siya connected. Okay, in this case, yung port connection ko ay nasa COM3. Paano natin malalaman kung nasaan yung ating, saan nakakonect yung ating COM port? So gagawin natin, pupunta tayo dito sa ating taskbar, tapos i-type natin yung device manager. Yan. So yung device manager, diyan po natin makikita kung ano-ano yung mga available na device natin nakakonect sa ating computer. So, i-click natin yan. And then, hintayin natin lumabas to. No? Tapos, dito sa party ng ports, COM and LPT, natin yan, i-drag down natin yan. So, i-drop down natin. Tapos, hanapin natin, may makikita tayo na kung ano yung katumbas ng ating driver na ginamit. In this case, ating gamit sa microcontroller natin is Silicon Labs CP21210X USB to UART bridge port. So kung aalisin natin yan, i-disconnect natin tong ating mawawala yung yung connection natin. Dinisconnect ko, nawala siya. So ulitin natin para mas makita nyo, i-connect ko ito. Tapos magbabago ngayon yung behavior ng device manager natin. So balikan natin yung ating IDE connection, which is ayan. Ngayon gagawin natin dyan is i-set natin naman yung connection ng ating port. So dito tayo sa bandang back port. Okay, hanapin natin kung saan port siya nakakonect. This time nakaselect na ako sa 3, so tama na ako. Okay? Okay, ngayon naman na itatry natin na i-upload to. So, balikan natin yung ating code from the PowerPoint. Tapos, ilipat natin sa Arduino IDE. Ang gagawin natin, i-upload natin yan para malaman natin kung talagang ito ay epekto. So, dun sa ating Arduino IDE, meron siya mga boto sa taas. Ito may check, merong parang right turn. So, ito po yung gagamitin natin pang upload, itong arrow na ito na pakanan. So, be sure na nakakonect tayo. Tama yung connection natin, yung port, at saka yung selection. Okay, so gagawin natin, i-upload natin. I-click natin tong upload button na to. Sa simula, magtatanong siya ng pangalan. Pwede nyo natin pwede kayo maglagay na pangalan and then, saka nyo i-click yung save or pwede namang hindi na. Okay, so ngayon, para malaman natin na ito ay nag-upload, lumalakad yung progress bar dito sa bandang ibaba. So, alamin natin kung hanggang saan siya makakarating. So, hintayin natin yan. Okay, ngayon, yung completion niya, naka-turn on siya. Naka-turn on. Ngayon, subukan naman natin yung i-turn off. And turn off natin using the low command. Capital letter low. Ayan. So, gagawin natin, i-upload ulit natin to. Okay, so, i-upload natin yan. Tingnan natin kung naka-turn off siya mamaya. Nangyari, parang siya, nagkasalitan doon sa built-in na LED niya. Kasi may built-in to no? So, nangyayari, low and high siya. Pero itong LED natin na external ay nag-on off siya. Now, subukan natin na i-turn off siya sa simula and then i-turn on naman pagkatapos ng ilang segundo. So, ang gagawin natin,
is magdadagdag tayo ng delay sa baba. Sa baba niya, delay. Ibig sabihin nito, gaano siya katagal na naka-off at gaano siya katagal na naka-on. So, gawin natin is lagyan natin siya ng number. Ito, 1,000 is equivalent to 1 second. 1,000 millisecond. Tapos semicolon. And then this time, copyhin natin tong digital right, LED. Copyhin natin lahat siya. Tapos i-paste natin sa baba. Okay. But this time, yung pangalawa na digital right, gawin natin tong high. So, ibig sabihin, salitan siya na high-low, high-low. Okay? So, high-low, high-low, on-off. Ay isang segundo siya. Ngayon, i-upload natin. And then, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Okay, so, iilaw ito pasamantala kasi naka-sequence siya. Okay, yan ang behavior ng D0. Pero mamaya, sa D1, hindi na ganyan. So, kung gusto niyo sa D1 ilagay, palitan nyo lang yung sorry, nagalaw. Palitan nyo lamang yung variable na D1 at saka yung connection nyo sa D1 nyo ilagay. So, alisin natin ito, disregard natin itong ilaw. Hindi pala umilaw kanina. Ayan, so makita nyo, nagbi-blink-blink na siya. Ngayon, kung gusto natin yung mas mabilis o mas mabagal, tataasan lang natin yung value ng delay. Yan. For example, gawin natin yung mas mabilis, gawin natin 200 yung off. And then 1,000 yung isang segundo yung Tapos i-upload ulit natin. Okay, so ngayon mas mabilis na yung ilaw niya na naka-off. Ay, naka-on. Subukan natin palitan ulit to. Yung on. Gawin natin 200 din o kaya 100 para malaman natin yung kanilang behavior. Ayan. So, ginawa ko siyang 200 at saka 100. So, medyo bumili siya kanina. Pantay lang na 1 second off, 1 second on. Ngayon naman magdadagdag tayo ng another LED. So, this time, kapag magdadagdag tayo ng mga ibang components, be sure po na i-disconnect natin yung ating microcontroller sa USB cable, para to make sure na hindi siya makasira. Gagawin natin, siyempre alamin ulit natin kung nasaan yung positive, kung nasaan yung negative ng LED, and then itutusok natin siya ulit dito sa ating breadboard. So gagayahin lang natin yung ating procedure last time. This time gagawin ko is nakatusok siya malapit sa kulay green. So, ganyan. Okay, ngayon kukunin natin yung ating resistor. Yung resistor po ay ito, yung katulad yung kanina. So, ilalagay natin siya sa negative side ng resistor ng LED papunta sa negative side o negative power rail ng ating breadboard. So, ganyan. Be sure po na tama yung connect na yan para mas malinaw. Isago natin ito. Okay. Then, yan. So, para malaman natin kung tama yung connection natin, lagi po natin i-double check para di tayo magkamali. Okay, so bali yan So nasa side siya ng negative side, negative pin ng ating LED. Ngayon, yung isa, yung positive side ng LED naman, siyempre tutusukan natin ng jumper wire sa tapat niya. Yan, so ganyan. And then yung kabilang dulo ng jumper itutusok naman natin doon sa D1 sa tabi ng D0. Ng D0. D0 tsaka D1 meron tayong nakakabit na LED. Okay. Ngayon, gagawin natin is pwede natin ikabit yung ating data cable. Okay, so ayan, umiilaw yung isa, yung green, wala. Ngayon, balik tayo doon sa ating Arduino IDE, but this time, magdadagdag tayo ng magdadagdag tayo ng variable dito sa taas kasi iisa lang yung ating variable. So, ibababa natin yan. Ilagay nyo lamang po yung cursor after ng semicolon, press enter, and then magdagdag tayo ng another variable. Simulan natin sa int
This time, gawin natin LED2. So again, yung variable po pwedeng small letter yan. Tapos equal, saan siya nakakonect kanino? At this time, ikinonect ko siya kay D1. Then semicolon. Yan, okay. Dito naman sa ating void setup, ito yon. Kukopihin na lang natin to para mas mabilis. Copy, then ibaba natin. Tapos paste. Papalitan lang natin yung yung LED1. Sa halip na LED1, LED2. Pareho silang output, ha? Pareho silang output. Now, doon sa execution, subukan natin na na copyhin na lang natin itong una, yung digital write LED1. Copy natin, tapos ibaba natin sa baba, tapos i-paste natin. Yan. Ngayon, papalitan natin yung yung variable which is the low LED1, gawin natin LED2. So, meron tayong dalawang digital write para sa LED1 at LED2. Ganyan din dito sa ating sa ating digital sa off. Okay, so high to high. So dalawang yan, so tapos yung variable niya is LED2. Okay, so yung LED1 i-on natin at saka yung LED2 hindi pala salitan sila, so LED1, LED2. Sa baba kasi dalawa na yung natin, dalawa na yung ating LED, LED1, LED2 high, LED1, LED2 low. Okay? Ngayon, i-upload natin to para malaman natin kung gagana ba yung code natin. So, i-click ko po yung upload button. Then, co-compile muna siya. Tulad ng dati ay yan, hanggang sa 100%. Hintayin natin. Tingnan natin yung behavior niya ngayon. Kasi ngayon, nakita natin na dalawang LED na yung nagbi-blink, LED1 tsaka LED2. Okay, so pwede nyo palitan yung value ng nung delay, depende sa inyo. O kaya pwede nyo salitan, merong delay. Pwede rin namang 4 na sequence to. Pero for this purpose, at least alam nyo kung ano yung nagpapailaw o yung nagko-command ng ilaw on and off dun sa bawat LED na i-connect natin at kung saan sila nakakonect. Okay? Kung saan sila nakakonect. Yan. So, ito yung kung paano natin i-upload. Okay, so, ito po yung sample natin.